Yun sa mga napili niyo. Ikaw muna po. Pwede po idagdag. Ikaw, ano yung gusto mong idagdag sa pagkakakilala mo kay Senador Risa Hontiveros? Gusto ko po yung attitude niya po kapag yung sa mga Senate hearings po din na system na po talaga siya para sa mga pinaglalaban po. Okay. Ikaw naman po, ma'am. Paano po idagdag? Yung pagkakakilala mo kay comment yun. Hello mga kaibigan, mga mahal namin mga viewers. Ito naman po kami magkakalisarbi dito sa Baluarte, Dilao. Baluarte, Dilao. At ang pawang mga target namin dito, mga estudyante po, no? At ang aming pong topic sa ngayon ay ito po. Ito po ang midterm aming election. Content ngayon, midterm election. Ayan. Ang anin po ito ay dating President Tatay Digong. Senador Risa Hontiveros. Senador Risa Hontiveros, Grace po. Former Senator Laila de Lima. And former VP Lene Robredo. At saka si Senador Amy Marcos. At tuloy na po tayo sa ating interview. Ito bro, may mga estudyante. Try natin lapitan bro. Okay, peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Ito po, meron kaming isang nakitang grupo ng estudyante. Hello! Hello sir, mga ma'am sir. Ganun ka na lang, harap ka na lang para mas buwelo. Pwede sila kayo mga medyo wala sir. naman ingay dito, ano? Sige po. Kaya Kitang-kita mo na dyan. Ito, kasi ito ang tawag dito sa ginagawa namin ay Kalye Survey, ano? Kasi malapit na yung ating midterm election next year yan, May 2025. Again, welcome sa Rodel's TV at saka sa La Suerte Channel, ano? Ngayon, ito yung pinakatanong. Kahit matanda na siya, marami sa kanya nag-aamuki na lumaban sa pagka-senador next year. Si former PRRD or Tatay Digong, ano? Then second, si Senador Risa Hontiveros. Third is Senador Grace Po. Fourth is former Senator Laila de Lima. Fifth is former VP Lene Robredo. At ang pang-anim, si Senador Amy Marcos. Ito yung pinakatanong. Diyan sa anim na tinura namin, sino yung iboboto nyo at napupusuan nyo? Ikaw muna. Si Lene po. Lene Robredo. Bakit naman? Wala po. I think po kasi bilang estudyante po, plataforma niya po is for mainly tumututok din po sa na makapagpabuti po sa pag-aaral na. Okay. Ikaw naman, sino? Para po saan si Tatay Digong. Tatay Digong, bakit naman? Yung pagpapalakad niya rin po sa Pilipinas noon is nung siya'y presidente, mas dun po sa war on drugs. Boto-boto po sa kanya sa part niya. Speaking, bro, sisingit ko lang, speaking of war on drugs, so yun talaga, yung panahon ni Duterte nung presidensya ay tinutukan talaga niyan. Ngayon ba, sa tingin mo, nagbalikan ba o hindi? Bumalik. Bumalik. Balik daw. Natatakot ba kayong lumabas ulit ng ating gabi? Yes. Okay, sige. Ikaw naman, sino yung napili mo? Yung kay Tatay Digong. Tatay Digong din. Bakit naman? 1, 2. Kasi although strict po siya sa mga, mas nasusunod po siya kahit yung mga yung mga tao na pasok. So ang ibig mong sabihin, meron sa kanyang respeto ang mga tao. Opo. Okay. Ikaw naman, sino? Kasi Para sa akin rin si Tatay Digong. Bakit naman? Kasi po nung nawala siya ngayon po yung termino niya po, bumalik po yung maraming mga nakaban, rape, saka yung patayan po. Nung termino po niya, nabawasan po yung mga ganun. Pero sa totoo lang talaga, ay interpita, yung talagang yung sinasabi mong bumalik niya, nararamdaman yan ngayon, nararamdaman mo mismo? Yes, lalo na po sa lugar namin. Okay. So, ito yung pinaka-final na tanong, palibhasa, kayong tatlo, napili nyo si Tatay Digong, ikaw si Lene Robredo, balik sa'yo, ano yung gusto mong idagdag dahil napili mo si Lene Robredo? Sa po? Sa kanya, sa pagkakaalam, sa pagkatao ni former VP Lene. Mostly po kasi marami din po naapektuhan na pamilya po or hindi po nabibigyan ng hustisya. Then mas maganda po tama po yung pag-process ng hustisya po in every families po. Meron po kasi hindi. So I think po kasi kay Tatay Digong po masyado pong manly po yung pag niya ng hustisya po. Okay. So ikaw naman, ano yung gusto niyo idagdag dahil napili mo si Tatay Digong? Yung kay Digong po kasi, mas dun po ako sa side ng money na pag-handle sa hustisya.
Peace in order. Opo. Kasi para po sa akin, mas nabibigyan talaga ng hustisya pag Okay. Ikaw naman. Ganun din po. Peace in order talaga. Parang copy-paste. Opo. Kasi ano din, mas gusto ko po talaga nung mga batas nung nandito. Yung siya po yung nagpapawa sa akin. At saka para talagang medyo may konting takot noong araw. Yun po. Oo, nung sunod-sunod na 6 taon sa kanya. At saka, ang sinasabi ng iba namin na i-interview, partida pa yun, may pandemic ha. Opo. Oo. Oh, ikaw naman, last. Ganun rin po. Mas okay po yung may takot kahit Yung mga tao. Oo. Kasi po walang ganun. So ngayon, mababawasan yung peace in order. Kumbaga, Oo. ibig sabihin. Wala kayo shoutout? Shoutout Meron po kay Joel Laksamana. Laksamana po. Oh, ikaw, sino Joel shoutout mo? Laksamana, shoutout po. Jonathan Carando po, tsaka Edward Casinas. Ikaw. Napakapogi. Yung, Ano pong pangalan nyo? Isa-isa muna natin para ano po? Eugene B. Beles po. Eugene Biros, Paiman po. Beles po. Biles. Tama. GNAJ Garcia po. Ismael Paul B. Grande po. But Sir? you can call me ano po, baby. Baby. Ayan po, sa grupo po ni... Okay bro. Nila, Oh, shoutout daw po. eto, bibigyan namin kayo ng karapatan na guhitan yung inyong mga napiling kandidato. Ano, ikaw muna. Lane. Okay. Para sa ating mga viewers, sabihin talagang okay. So, ikaw Ayan, naman. sir. Talagang bandera talaga sa Tatay Okay. Digo. Okay. So, 3-1. Okay. Thank you po. Okay. Appreciate sa na, inyong, sir. sa inyong apat ha. Thank you very much. Bro, may nakita na tayong lapitan natin. Try natin. Ito na, peace. Hello mga kaibigan, mga viewers. Meron kami nakitang isang atin. Halika bro, lapitan natin. Hello po ma'am. Hello ma'am, good afternoon Mawalang po. galang na po. Ako po Marami si na po. Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At Ikaw. welcome po sa La Suerte Channel. Yan po. Ito po kasi malapit na. Ito yung naisip naming content, yung midterm election natin sa next year, May 2025. Ngayon, ito po yung pinaka top 6 na aspirant for senator kasi kailangan natin Ako, bumoto pipili po ulit kayo dito. ng 12 senator next year. So, hiwalay po yan papaliwanag ko lang. Hiwalay yung 12 senators na kasama naman ng presidente pa nagbubutuan. Okay, ito po. Mamimili kayo dito sa aming tuturan Number 1, si former PRRD or Tatay Digong. Okay, ang pangalawa si Senator Risa Ontiveros, pangatlo si Senator Grace po, pang-apat si former Senator Laila de Lima, at ang panglima si former VP Lene Robredo, then ang panghuli si Senador Amy Marcos. Ngayon, ito ang pinakatanong. Sino sa anim na yan ang napupusuan mo at iboboto mo? Si Tatay Digong. Tatay Digong. Bakit naman po, ma'am? Yun. Napili ni Tatay Digong. Bakit? Bakit si Tatay Digong napili mo? Kailan ba siya? Nung Last 6 years bilang presidente. Opo. Oo. Ay gustuhan ko rin po yung mga nagawa niya. mga nagawa niya. Opo. Sige nga, magbigay ka nga ng isang magandang nagawa niya. Kagaya ng alin? Sige na, kagaya ng alin? Drugs? Dolomite Beach, Boracay. Alin yung natatandaan mo? Yung sa Boracay. Yung sa Boracay, okay. So maliban dyan, dahil napili mo siya, meron ka bang gustong idagdag? Wala na, okay. Bibigyan ka namin ng karapatan na guhitan mo yung napupulsuhan mo. Kaya, Ito po. Para walang pumbayas. siya. So anong score na natin bro? Pakita nga natin. Tatay Digong. Oo. 4. 4. VP Lene Robredo. 1. Okay. Talagang Tatay Digong. Yan po mga kaibigan So medyo lamado pa rin si tate. Sa'yo ate Thank you, ma'am. Thank you very Ano na bro, ito na. May mga Okay, sila mga kaibigan, mga viewers. Ito may nakita kaming dalawang estudyante. Ito po. Talapitan namin. Hello ni mga Bro Rodel. ate kuya, mawalang galang na po sa inyo. Ako po si Kuya Hello po, good Rodel. afternoon po. And At welcome La Suerte sa Channel. Rodel's TV and La Suerte Channel. Okay. Kayo po si Joy po. Joy and Ronnie po. Ronnie. Yan, Ano po kayo? Mga third year, grade 12 or what? Third year. Third year. So mga butante na po Yes. Okay. Ito po yung aming content ngayon. Base din sa Pipili request na po ng kayo. aming mga viewers. So nire-reshuffle namin yung mga aspirant para sa 12 senator next year for midterm election na tinatawag. Okay. Ito po yung nangunguna sa lahat kahit matanda na siya, marami sa kanya nag-aamuki na kandidato, tumakbo sa pagkasenador former PRRD or Tatay Digong Then next is Senator Risa Ontiveros. Third is Senator Grace po. Fourth is former Senator Laila de Lima. Fifth is former VP Lene Robredo, and last is Senator Amy Marcos. Ito po yung pinakatanong.
Sa kanilang 6 na tinura namin, sino yung ibubuto nyo at nasa puso? Nasa puso Ikaw muna, ko sir. Para sa akin po si Senator Grace po. Grace po, bakit naman? Kasi po nakita po yung yung parang kung paano siya tumulong, and parang yung parang totoo lang siyang tumulong sa mga mahihirap gano'n. Tapos gusto niyang tulungan yung mga bata na tapos mahirap na gusto niya ihahon yung mga mahihirap din lang. Okay. Ikaw naman, ma'am. Kayo naman po, ma'am. Ma'am Joy. For me po is former VP Leni Robredo po. Ikaw may bibili. Bakit naman po? You can see to her na buong puso siyang tumutulong sa bayan natin. Even last nung Vice President siya, we all know na yung budget for the President, yes. Vice President position is not that big, but she did ang dami niya pong nagawa as a Vice President, and for me, she is the president that we never had. But yun, we are expecting na tumakbo pa rin siya sa presidential election, even sa senator, kasi she really deserve a seat sa Senate natin and sa government natin. We need a leader like her na kayang mag-lead ng buong country, and hindi lang siya babae lang. Ayun lang po. Wow, napakaganda ng sagot ni Ma'am Joy. Ngayon po, magkaiba kayo ng napili, Grace po, tapos ikaw si former VP Leni Robredo. Sa inyo po mga napili, sa pagkakaalam nyo, meron pa ba kayong gustong idagdag? For me po, akin po, I'll add Senator Risa Hontiveros. She is very active right now, especially on fighting on women's rights and children's protection. So, isa siya sa mga active, although isa lang siya sa, kabilang siya sa minority ng opposition natin right now sa senator, but ayun, she is doing everything right now na labanan yung corruption na currently happening sa country natin, and halatang halata naman yung corruption na nangyayari, kaya ayun, saludo kami sa lakas ng loob niya para lumaban sa mga nasa higher ups natin ngayon. Wala po kayong shoutout, ma'am? Shoutout sa PLM. Hi, sir. Shoutout. Shoutout sa mga friends namin sa BSE. Ayan po. Okay. Thank you po. Kayo po ang Teka lang bro. Aalaw namin kayo na guhitan yung inyong napili. Eto siya. Okay. Grace po. Ang Ang sa inyong score dalawa po, ay mama, ha? Digong 4, Grace po 1, Robredo 2. Okay. Sa inyong dalawa, thank you very much. Appreciated, ma'am, sir. Mga viewers, meron po kami nakitang 3 estudyante pa. Lapitan natin, bro. Okay, lapitan natin. Hello po, mga ma'am. Sana mga budante Walang na to. galang na po sa inyo, Ako po si Kuya Rodel, and welcome sa Rodel's TV. At welcome to La Suerte Channel. Okay. Ito po kasi ang napili naming Content. tawag content. Kasi malapit na yung ating midterm election, So ito yung mga top aspiring candidates natin for midterm election 2025 next year. I think May yan, Ngayon, ang pinakauna dyan, kahit matanda na, marami sa kanya nag-aamuki na kumandidato sa pagkasenador, si former PRRD or Tatay Digong, Then, Senador Risa Hontiveros, Senador Grace po, then si former Senator Laila de Lima, former VP Leni Robredo, at saka si Senador Amy Marcos. Ngayon, ito po yung pinakatanong. Sa kanilang 6 na tinura namin, sino yung nasa puso nyo at saka yung ibubuto nyo? Ikaw muna. Si Senator Risa Hontiveros po. Risa Bakit naman Hontiveros, bakit po? Kasi po so far maganda po yung mga dati niya pong projects and yung mga para po sa women's rights and yung mga hindi po ako masyadong knowledgeable sa mga projects niya, pero yung mga nakita ko po dati is yung for on nga po sa mga women's rights and Yun po. Ikaw naman po ba? Diyan sa 6 na tinura namin, sino naman yung nasa puso matibubuto? Isa lang po. Wala pa daw. Wala dito? Hindi, wala po akong ideas. Wala kang idea sa senatorial. sa senatorial. Pero ito na nga po, yung talagang mga top sila, siguradong maglalaban-laban sila. Sino ka dyan? Pili ka lang isa. Pili ka ng isa, yung napupusuan mo. hindi ko po kasi sila ganun kakilala, so Okay, sige. Ikaw naman, ma'am. Dito sa 6, sino yan? siguro po si Senator Risa Hontiveros or former VP Leni Robredo. Si
Isa lang po. Bakit Ay, po? ba? Isang First. Okay lang yun, may second Pinaka- option siya. okay, Oo. okay. Pero bakit yung una mong tinumbok ay sino yun? Si Risa Ontiveros. Risa Ontiveros. Bakit? Hindi rin po ako masyadong updated sa Politics. politics. Pero po, sa mga napapanood ko po sa balita, parang siya po yung Tibo. mas pinakamaayos po sa pamamalakad bilang senator. And mukha rin po siyang may care sa mga lipunan sa mga Oo. Pilipino po. Okay, yung second option mo po ay si Senador Bredo po. Leni Robredo. Former VP Leni Robredo. Bakit po? Dahil po siguro sa mga plataforma po na parang binigay niya dati kung tatakbo siyang presidente. So, ganyan. Sa inyo po, ikaw napili mo, dalawa na yung option mo. Tapos ikaw naman po ay si Risa Ontiveros. Ikayo po ay walang idea. Okay. Ito po, dyan sa mga tinura ninyo, ano po yung pwede nyo pang idagdag base sa pagkakakilala nyo dyan sa mga napili nyo? Ikaw muna po. Ano pwede po idagdag? Ikaw, ano yung gusto mong idagdag sa pagkakakilala mo kay Senador Risa Ontiveros? Gusto ko po yung attitude niya po kapag yung sa mga Senate hearings po din na stand up po talaga siya para sa mga pinag-alaman po. Okay. Ikaw naman po, ma'am. Paano po idagdag? Yung pagkakakilala mo kay Comment nyo kung nangyari. Risa Ontiveros at Mabait. saka kay former VP Leni Robredo. For me po, pinili ko rin po talaga silang dalawa kasi gusto ko pong Sila. parang mas mag-lead yung mga babae Mga po sa babae. politika. Palibasa po, ito, iaalaw namin kayo na lagyan nyo ng guhit, lagyan ng chikan yung inyong napili, Ikaw muna, ma'am. I-check nyo po para sa Yes, ating mga ano, viewers, yeah. Thank you po. So, Ontiveros. Ayan po. Ikaw Si naman po, ma'am, ma'am. po? Pwede po yung dalawa po. Opo, dalawa. Kasi may option ka naman Ayan, Leni Yan, Robredo. tutukan nga natin, bro. Kung At ngayon, ang score ay Tatay Digong for Senator Risa Risa Ontiveros, Ontiveros 2, Grace po, 1, and former VP Robredo, 3. Okay. Okay po. Sa Ano inyo pa po, yung shoutout? thank you very much. Ano pa yung Wala pong shoutout? Shoutout po. Sino bang shoutout? BSEC 1, wow! Ikaw, ma'am, shoutout. Nandun po, BSEC 1 na. Sino pangalan mo? Micaela po. Micaela, shoutout kay? Senator Risa po. Shoutout mo kayo po. Anong pangalan po? Eliza po. Sino shoutout? Mingyu! Ikaw, ma'am, pangalan? Sino shoutout? Asawa ko si Bono! Okay, thank you po sa inyong tatlo. Okay, sige, Appreciate thank po. you. Bye po. Ito po, natapos na naman po ang isang araw ng aming interview dito sa harap mismo ng Mapua, dito sa Baluarte Dilao. Okay. Ayan po. Ito po, ako po si Rodel TV, At ito na po si La Suerte Channel. Oo. Ang pininterya po namin dito ni La Suerte, ay mga estudyante para talagang malaman yung pulso ng bayan, yung talagang nasa puso nila, yung talagang gusto nilang iboto. At yung po, mapapanood nyo rin sa video ito, yung kabuuan ng video ito, panoorin nyo, huwag nyong kakaligtaan panoorin dahil grabe po, talagang Interesting kanya-kanya po, sila. mapapanood nyo sa mga susunod na video. Gagalugarin po namin ang Metro Manila. Ayan po. Ayan po.